Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan dyan, Miss TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's video, Pulong Duterte, nagsalita na, pinagtanggol itong kanyang amang si Digong. Pero, sunog kay Franz Castro. Guys, yan ang mainit na balita ngayon. So, nagsampa na kasi ng kaso itong si Franz Castro, di ba? Binlag natin isang araw. Tapos, siyempre, rumesback itong si Pulong Duterte na isang congressman ng Davao na kanilang paghahari, di ba? Ng mga Duterte family. Siyempre, ito guys, di ba? Yung pagsampa ng kaso ni Franz dahil sa banta ng kanyang buhay na binantaan siya ni Digong. Alam naman natin lahat yan, lumabas sa SMNI. So, yun. Tapos, ito na nga, dahil dun sa pagsampa ng kaso ni Franz Castro, itong si Polo, ang sabi niya, huwag kayong maging balik sibuyas, lalo na kung public servant ka. Sabi niya, kung may mga kritiko yung gobyerno, kagaya ng tatay ko, sabi niya, nung panahon niya, marami siyang naging kritiko, pero hindi naman niya dinimanda pinressure yung mga kritiko niya. Yun ang sabi ni Pulong, guys, di ba? Pero sabi niya, kapag mambabatas ka, dapat hindi ka sensitive o hindi ka balat sibuyas na pinagsasabi. Kaya nga, yan ang resback ni Pulong. So, panoorin muna natin, guys, yung balita para magbibigay tayong reaction pagkatapos nating manood. So ito na guys, pasok! Tinawag na kadramahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang ginawang paghahain ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng reklamong grave threats laban sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaakusahan ni Representative Castro ang dating presidente ng pagbabanta sa kanyang buhay sa isang panayam at nagsumite ng criminal complaint na online grave threats laban sa dating presidente. Ayon kay Congressman Duterte, bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Dagdag pa nito, mas matitinding kritisismo pa aniya ang tinanggap ng dating presidente subalit hindi nagsampal ng kaso kaninuman. Giit nito, kung may sinabi aniya ang dating Pangulo na sa tingin nito ay banta laban sa kanya, sabihin nito ang totoo at ipagtanggol ang sarili. Sa huli, binigyang diin itong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedya lalo na't marami siyang alam sa mga makakaliwang party list representatives. So yun guys, napanood nyo, di ba? At sabi ni Pulong, huwag mag-isip balat sibuyas, sabi niya, di ba? So, kasi nga, yung tatay nga daw niyan, marami siyang kritiko. Pero di ba guys, bakit sa galit, di ba? Nung panahon ni Duterte, di ba, kanyang tatay, di ba marami rin naman siyang mga kritikong ginipit, di ba? Pinakulong pa yung mga. Totoo, hindi siya yung direktang nagpakulong o pressure, pero ang gumalaw yung mga alipores niya, di ba? Kagaya kay sinong halimbawa ito, si Laila de Lima na hanggang ngayon nakakulong, di ba? Sinong gumalaw diyan? Di ba unang-una yung secretary ng Department of Justice, itong si dating Secretary Aguirre, di ba? Yung mga congressman noon, sila Alvarez, sila Paleñas, nagkakampi-kampihan yan, pinahiya, binaboy itong si Laila de Lima, 'di ba? So dahil sa kumpas na rin niya 'yun, 'di ba? Alam naman natin 'yan, open secret 'yan, na siya talaga 'yan. Pangalawa, 'di ba? Yung ABS-CBN, 'di ba? Nung una sabi niya, hindi ako 'yan, wala akong kinalaman diyan. Pero nung kalaunan, inamin din niya. 'Di ba? Kasi yung ABS-CBN kritiko din kay Duterte. Kaya sabi niya, pinasara ko talaga 'yan dahil ganyan 'yan. At yung bayad ko kinuha nila, hindi man na-ere yung advertisement. So nakikita niya 'di ba sa mga sa Rappler, 'di ba? Si Maria Reza, 'di ba guys?
nakulong din yan, nakasampahan din ng kaso yan. Pero hindi si Duterte ang dumirekta, kundi yung mga tao niya sa gobyerno, di ba? At sumunod, itong si ABS-CBN, si Sereno, di ba? Chief Justice Sereno. Dahil hindi makuha sa impeachment, dapat impeachment yan. So, sa kawaran to na lang, dinaan na lang sa sa justice mismo, di ba? Sa Supreme Court. So, maraming bukod dyan, di ba, may mga EGK pa, di ba? Yung mga, marami guys eh. Kaya kung nagsasalita itong si Pulong, pag tinignan mo naman yung track record nila, lalo na kang tatay, hindi naman marami rin siyang ginipit. Alam natin lahat yan. Basta pagkalaban mo siya, babalikan ka na. At marami pang nire-regtag, di ba? Kagaya nila Trillanes. Naalala niyo si Trillanes, yung amnesty niya, di ba? Pinabuklat niya ulit. Wala lang siyang magawa dahil alam ni Trillanes kung anong kilos. Sila na ni Robredo, mga obispo, di ba? Mga ibang reporter. Ang dami, guys. Kaya ito sinasabi ni Pulong, ang pikon, yung tatay niya mismo. Sila mismo nagtuturo pero yung ginagawa nila hindi nila alam. 'Di ba? Kunwari mga nagmamalinis pero hindi naman totoo. Kaya sabi ni Pulong, tigil na yung drama. Pero hindi naman yan na drama guys, 'di ba? Kasi sabi nga hindi yung drama, grave threat yan, o pagbabanta. So yun guys, ito yung pagsunog ni Franz Castro kay Pulong. Narito ang kanyang statement dahil nga nagsalita nga itong si Pulong. Ang sabi ni Pulong guys, ito, yan. Ang sabi ni Pulong, public servants should not be onion skin, yun na, yung balat sibuyas, and should not make use this to write as a tool to silence critics. So, ibig sabihin, hindi raw ito para tumahimik ang mga kritiko, di ba? So, sabi naman ni Franz Castro, bakit parang ako pa ang may kasalanan? Sabi niya, samantalang buhay ko ang pinagbantaan at muling niregtag, sabi niya. Dati ang sinasabi ng mga Duterte, na kapag may ginawa silang masama, kasuhan daw sila. Ngayon, kinasuhan naman ay atakihin pa ang biktima. So yun guys. At ito, mayroon pang statement ng si Atty. Barry Gutierrez. Sabi niya, sabihin mo yan sa tatay mo na nagpakulong ng mga kritiko at pinasara ang ABS-CBN at Rappler. Sabihin mo sa kapatid mo na tinawag na kalaban ng bayan at nagtatanong tungkol sa confidential fund at pinatanggal ang pulis na nagsabing itigil para sa kanya ang traffic sa Commonwealth. So yun guys, talagang bakbakan na to, mainit na. Tama nga naman si Franz Castro, di ba? Siya na nga yung binantaan, babae pa to guys, babae pa. Tapos parang siya pa may kasalanan at nagdadrama-dramahan. Hindi yan drama, pagbabantayan. Kaya itong si Pulong, di ba? Alam mo guys, sabi nga ng mga political analysts, lalong na-expose ang pamilya Duterte, lalo na ngayon salita na silang salita. Di ba? Pag laging bumabanat itong si Sara, pagkatapos ni Sara, mga alapores nila, si Roque, panay pa interview niyan, silang Palelo, mga DDS vloggers, at ngayon, ito na, si Pulong. Pero pag pinakinggan mo yung mga DDS vloggers, sabi na, nagsalita na si Pulong. Patay na kayo ngayon, yari kayo ngayon, di ba? Yung mga nila, paniniwala nila, parang malakas sa masa. Pero ang totoo niyan, lalo lang silang nasisira. Di ba? Dahil sa confidential fund ni Sara, nadadamay na sila at silang lahat na-expose na. So, habang tumatagal guys, lalong nasisira ang pamilya Duterte ngayon. Na-expose sila. At lalo na nakitaan din natin na itong si Pulong Duterte, napakalaki rin pala ng confidential fund. Di ba? Mga 1.3 billion, yung mga ganun. Di ba? Ang dami. Ang dami nilang records na kagaya din kay Sara, sa tatay niya, ang dami. So, mukhang marami pang pwedeng mangyari dito at marami pa itong may expose ang pamilya Duterte na tuluyang sisira
sisira sa kanilang popularidad. At ang taong bayan ay unti-unti na mawawalan ng tiwala. Di ba? Napatunayan na yan guys. Nung lumabas ang survey ng Okta Research, ng Publicus Asia, di ba? Puro bagsak na. At sabi ng mga survey na yon, hindi pa kasama doon yung confidential fund. Bumagsak na si Sara. Kanyang approval at survey. So, papaano pa? Yung susunod na survey guys, this month, tignan natin. No? Next month, titignan natin. Kasi papasok na dyan ang confidential fund. Lalong bubulusok yan. Tingnan natin. Alright? So, hanggang dito lamang guys. Abangan nyo ang susunod kong vlog.